Hello beautiful soul! Welcome back to my channel. This is Mei Chang. I'm from Japan, Kabayan, Scorpio. This reading is for you, September 1 to September 7, 2024. Maraming salamat muna sa aking subscriber, new subscriber, crosswalker, at sa mga bagong pasok din gumagalaw. Welcome na welcome sa bahay ni Ate Aimee. Salamat din sa nakatapan ng puso mga comments. Sa mga nagpa-personal reading, syempre maraming salamat po. Kung gusto nyo personal reading, nasa baba ng video na to, how to contact me. This is a general reading, Kabayan Scorpio ha. Maaring ito is vice versa, maaring nangyayari or mangyayari pa rin. Use your own intuition, luwakan ng ating isipan. Kung hindi magpipit, huwag mong ipilit. Tingnan natin. Anong energy mo this week, Scorpio? Energy ni Scorpio this week. Energy mo this week. Ay, malagtan. Okay. Energy mo this week, meron kang mga gustong mangyari sa buhay mo na hindi mo matutupad. Yes, may lungkot. May related dito ang love or situation, syempre, ganun din. Nakita ko. May dreams o pinapangarap mo na mag-shattered. May mangyayaring pagka-failure, maaring failure sa mga kagustuhan natin sa buhay, either love, trabaho, inaasam. Dissatisfaction ito. Makakaranas ka rin daw dito ng something stress, something mag-fail, and then magkakaroon ng unbalance, ganyan. Maaring ikaw, sa iba sa inyo ha, halimbawa, may gusto kang kausapin na tao or may gusto kang i-share sa kanya pero ayaw niya, hindi niya accept. Magkakaroon ng sitwasyon na hindi mag-fit or magkakaroon ng sitwasyon na gugustuhin mo pero hindi siya makukuha or hindi ano pa sa Tagalog? Hindi aayon sa gusto mo ang isang sitwasyon. Kumbaga, hindi aayon sa kagustuhan mo or hindi siya mag-fit. Mga ganyan. Yun ang energy mo this week is something failure, sadness, stress, dream will shattered. Yan, nakita natin. Anong paparating sa iyo, Scorpio? Kung ito is yung about sa love, maaaring itong love na to is hindi siya mag-fit sa iyo. O kaya may nanaisin ka na gusto mong baguhin when it comes sa mahal mo sa buhay, sa trabaho mo, sa situation mo, pero hindi siya ma-achieve agad-agad or maaaring pag-iisipan mo to na may lungkot. Ganyan. Magkakaroon ng hindi magandang connection sa iba when it comes sa mga mahal sa buhay. May mga situation na maaaring magkaroon ka ng choices or may mga sitwasyon na kailangan mo balansehin. May mga situation na hindi magiging equal or halimbawa, yung isa lang. Ikaw, give ka ng give. Halimbawa, ganun na. Sa wikang sa laptop. Tapos, siya naman, accept, pero hindi ganun, hindi sa inaasahan mo. Yung inaasahan mo, hindi yun yung gagawin niya. Yung mga ganun. Tingnan natin, anong parating sa'yo? Ipasok mo kung sa trabaho yon, sa love life, kapatid, magulang. Parating sa'yo is, pag-alis, no? Parating sa'yo is lungkot, paglayo, yan, pag-distance, ang nakita ko dito. May mga sitwasyon na nagbabago or pagbabago ng mga aspeto sa buhay, yan, and then magkakaroon ka ng mga bagong
perspective or layunin sa buhay mo. Yan, may mga sitwasyon na kailangan magkakaroon ng transformation, may mga sitwasyon na aayusin mo, lilinisin mo, may mga sitwasyon na i-end mo, maari sa iba, or magkakaroon sa'yo ng unexpected change na maaring paglayo or pag-alis, pag-distance or di-distance, tama rin ganun. Ganun mangyari. Yan ang mga parating sa'yo. Maaring baka may travel ka rin. Diba? Baka may activity kang gagawin. O baka maglilinis ka ng bahay or may lilinisin mo yung situation mo o yung buhay mo o yung karelasyon mo o yung sa paligid mo, ganyan. Maaring mailat ko ka rin, ganyan. May mga sitwasyon na magtatapos. Mag-i-end. Maaring magbabago ka ng mga decisions in life, ganyan. Or maaring babaguhin mo yung, basta magkakaroon ng changing when it comes sa mga iba't ibang aspeto ng buhay mo. Yan. Maaring, kasi because of the disappointment, maaring i-change mo yun, may mga i-change ka sa buhay mo, or either i-let go mo, or i-withdraw mo, baka mag-change ka lang ng decision. Yan, gano'n. Hahanapin mo rin, yung parating sa'yo, siguro maghahanap ka ng, ng fulfillment, enjoy, and happiness. May hahanapin ka. Parang magta-try ka siguro. Iba dito siguro, you will try another path, you will try another situation, hindi ka man mag-try another path, changing decision, changing thinking, mga ganyan. Anong dapat iwasan ni Scorpio? Scorpio, anong dapat mong iwasan? Mga dapat iwasan ni Scorpio, to show me. Mga dapat iwasan ni Scorpio. Thank you po. Okay. Ang mga dapat mo daw iwasan is yung pagsasalita na alam mong makakasakit ka. Alam ko naman na ganun ka, na ayaw mo makasakit ng tao. Pero yun nga, iwasan mo yung parang, halimbawa, ikaw, yun, mag-ingat ka when it comes sa pagsasalita mo, sa mga ibibigkas mong salita, sa pag-iisip ng mga maling bagay, yan. At saka, kung may tao na, or vice versa, may tao na makasakit sa'yo, yun, siguro, magpapakumbaba ka kahit masakit, mga ganyan. May mga sitwasyon na maaring may malaman kang revelation, may mga sitwasyon na, kumbaga, expect unexpected. Din ito nakikita ko. Yan, siguro iwasan mo yung situation na na may mawasak, na may masira. Yan, iwasan mo yun. Mga dapat mong isiwasan yung may mga, halimbawa, masirang relationship, masirang pamilya, masirang kasamaan sa trabaho, business, kung ano man yan. Kasi nakita ko dito, there's a calamity, may something disaster or may kakaroon ng distraction sa'yo, no? Na yun yung mga dapat mong iwasan. Nagkakaroon ng mga ganun na dapat mong iwasan na hindi masira, no? Yun. May mga kasi, magkakaroon ng may mga changes na mangyari. Yan, unexpected changes, massive changes, mga ganyan. Maaaring may malaman kang katotohanan. Maaaring may tao dito na maaaring makapag-communicate sa'yo para hindi masira ang isang relationship, ang isang foundation, maaaring ganun. O kaya either, opportunity. Yan, trabaho, negosyo, pagkakapirahan, ideas, project, mga ganun. Okay na natin. When it comes sa love, tandaan mo, love is hindi lang dahil sa boyfriend, girlfriend, family, kapatid, trabaho, kasama sa trabaho. Parang hindi palagi itong gitna gitna nga natin. Tingnan natin ang love ni Scorpio. Ay. When it comes sa love, may trouble yung iba, no? When it comes sa love, may mga sitwasyon talaga ako na nakikita sa iyo na sobra kang nasasaktan. Sobra kang in pain. May mga sitwasyon na parang you are trapped, you're stuck. May mga sitwasyon yung lungkot, kakaroon ng restricted. Siyempre, may mga sitwasyon na you are
focus to a painful. Yan, maaaring may mga nararamdaman kang pain pa sa ngayon. May mga situation ako with comes sa love na there's a frustration. Either sa karelasyon mo, family mo, kapatid mo, anak mo, kung saan man tong sitwasyon na to. Yan, may mga situation na parang you're a victim. And you want to fulfill itong sitwasyon na ito matapos itong sitwasyon na ito. Actually sa nakita ko, may mga sitwasyon na ikaw is mako-corner or nako-corner ka. There's a negative thought ako nakikita sa'yo when it comes dito sa love na to. Confused. Yes, it's also confused. May mga sitwasyon na parang na-imagine mo it's helplessness, may kulog sa amin, di ba? Nadidinig niyo ba? Hindi ata dinig sa mic ko kasi may ano to may protector na. Tingnan natin. Universe, ano pong advice nyo kay Scorpio? Advice para kay Scorpio, please show me. May mga sitwasyon ako na nakikita na gusto mong i-finish. Gusto mong ma-fulfill. Gusto mong matapos. Yan, may mga sitwasyon gusto mong ma-accomplish. Mga ganyan. Na gusto mo na ng harmony and peace. Naghahanap ka na ng ganun. Advice para kay Scorpio. Thank you po. The advice. Ang ganda naman ng advice. Yes. Ang sinasabi to with it comes to advice is kailangan mong magpakatatag. Kailangan mong sumugal. Kailangan mong sumubok. You need to take a risk. More give effort and move forward. Baka nga may trouble yung iba. Kailangan mong ibigay you need to drive yourself to the future. Hindi to stay. Hindi sa parking. Diba? You need to give effort dito sa situation na to. Kailangan mo dito ng lakas ng loob, tibay, katatagan. Diba? Kailangan dito ng courage lakas ng loob. Katapangan. Yan. Kailangan ibigay mo yung effort na to kasi kailangan mo makontrol yung direction mo sa buhay. Kailangan dito ng determination or pagpapasya. Focus. Tapang. Okay? Kailangan ng movement. Take a risk talaga. Kailangan mong sumugal para ma-achieve mo yung mga situation na gusto mo fulfill in life. Yun ang sinasabi dito. Kumati yung mata ko, may kumakati mata. Yun. Ang advice sa'yo, mag-push ka lang daw dyan. Yan. And look to the future, syempre. In a good way, no? Sa nakita ko dito. Kailangan dito i-assemble mo yung sarili mo. Yan. Kasi you have a knowledge naman. You have a knowledge. Ito yung kailangan may reflection ka na think yung future. Kung ano yung mga gusto mong maging or mangyari. Diba? Or ma-resolve or ma-achieve or ma-fulfill. Yan. Arigato namaste, God bless.